is there still hope that this wage bill will pass? It's been sidelined by the impeachment debate, but do you think there's still a chance? Hi, Ses. Hi, Pauline, and hi, Sean. To be honest, I think the wage increase bill is dead. Patay na po siya. Ang inihintay na lang po natin ay yung death certificate niya. Pag natapos po yung session ng House of Representatives natin today, sigurado ko po wala ho silang pag-uusapang wage. Meron bang magagawa ang administration without a legislated wage hike to address this? Wala po eh. Kasi kung ipapasa lang nila kami sa regional wage boards na siyang paulit-ulit ng sinasabi ng ating Pangulo at maging ng ating mga economic managers at kahit po ng labor secretary natin, lahat sila yan ang mensahe. Pero ang problema, in the first place, the reason why we went to the to the Congress to file a legislated wage increase is precisely after 36 years. Lahat po ng ating regional wage boards ay nag-fail sa kanilang mandate to provide the proper share ng fruits of labor na mga manggagawa sa kanilang trabaho. In fact, lahat ng minimum wage levels natin sa buong Pilipinas ay below the poverty threshold for a family of 5. That's precisely the reason why we went to Congress. At hindi ho ito basta-basta dinesisyonan. 2 taon po mahigit na pinagdidebatihan ito sa Senado at saka sa Kongreso at lahat po ng mga arguments na naririnig natin ngayon, including those that were issued by our own by Malacanang's economic managers, or should I say economic mismanagers. The figures that they are now throwing around, these were all discussed, not the exact figures, but all the arguments they're using were already thoroughly debated sa House at saka sa Senate for more than 2 years. Ang nakakatawa nga po, meron silang bagong mga numbers na sinasabi na kinakouch pa nila sa mga pseudo-scientific na pag-aaral nila. Pero alam niyo po, sa buong 2 taon na pag-uusap namin sa Senado at saka sa Kongreso, hindi po lumalabas sa mga numbers na yan. Kaya halatang-halata, ni-rush nila yan at magandang tanungin natin sila at sabihin natin sila, hamunin po natin sila. Pakita nila yung model na ginamit nila. Because we did our own studies. And we have shown during the hearings na napaka-minimal ng impact nito kasi ang laki ng kinita naman ng mga kumpanya natin this past few years if not decades. Kaya talagang napaka-dubious po ng paglabas ng position paper na yan na galing sa economic mismanagers natin. Okay. Medyo kasi, Joshua, medyo kailangan din natin puntiryahin sino ba talaga yung apektado or makakapagbenepisyo dito sa mga legislated wage hike. Kasi ang understanding ko is hindi naman pala talagang lahat. Diba? It's only private, regular employees. Kumbaga, yung mga informal workers ay hindi makakapag-benefit. So, can you share with us ano yung numbers mo? Like how many people or employees or workers stand to benefit from this legislated across-the-board wage hike? Let's clarify that, no? Ang hinihingi po, ang nasa batas po ay minimum wage increase. Hindi po siya across the board. Kaya mali ho si Cheese Escudero kahapon nung sinabi niya na yung nilabas nilang batas, apparently kahit nga si Cheese hindi niya na alam yung nilabas nilang batas kasi last year yon. Hindi naman yon across the board, yun ay minimum wage increase, which means only workers who are actually receiving the minimum wage are supposed to enjoy this. No, so that's about that's a little bit more about 4 million na mga manggagawa. Pero the way we see it, pag binigyan po natin ng wage increase ang 4 million workers natin, not only do we lift them from out of poverty threshold, we would also be able to provide them with the powers to with the wherewithal to participate sa economy natin, which then primes the economy. Di ba ang ating economic growth naman all these years ay consumption juice.
O bakit tayo natatakot na bigyan natin ng dagdag na sahod ang mga manggagawa when in fact ito ay tutulong lalo sa ikot ng ating ekonomiya, which then creates growth that we all need. Kaya nakakalungkot lang po na yung marami sa mga arguments na binabato ng big business, no, sa totoo lang ay pananakot po 'yan. Sino ba dapat sisihin? Nagpapogi lang ba ang House? Ay, By nako. passing the 200 peso wage hike, tapos too late naman? I'm so happy, Ces, you asked that question. Kasi talagang dapat linawin natin. Bukas nga mag-noise barrage na kami para magkaroon ng pangalawang indignation. So galing lang ako sa indignation rally kanina dahil pinapatay nga nila tong impeachment, no? Ngayon, pinaliwanag ko doon doon sa rally na habang nagdini-denounce natin ang pagpatay nila sa impeachment, actually pinapatay din nila yung wage bill today, no? At kaya bukas, yun naman ang aming indignation din. At doon gusto namin maging malinaw. Kung ang tanong ay sino ang pumatay nito, sa totoo lang po, si Chis Escudero at saka si Martin Romualdez, sila po ay mga triggermen lang. Sila ang dapat sisihin. Sila ang mga triggermen. Triggermen. Sila ang nag-pull ng gun to kill the bill. Pero I thought they were discussing important legislative matters. That's why hindi mabigyan ng attention tong impeachment. Unfortunately, it's so clear that wage increase is not important for them. That's the reality. No, ang talagang mastermind dito, alam niya po kung sino, ay wala pong iba kundi yung presidente po natin. Yan pong nilabas na economic team na yan. Yan na po yung justification, yan na po yung pagbuttress ng mga sinasabi ng presidente natin all this time. Hindi ho ba never naman siyang sumuporta dito eh. At alam niyo po ba, we actually received rumors. Rumors ha. We received rumors that the speaker himself was threatened na pwede siyang tanggalin sa posisyon niya pag pinabayaan niyang lumusot ito. Kaya namatay yung bill. Rumor lang yon. Naku naman, mahirap yata. Diyan nagsisimula ang mga... Alam mo naman, yung mga rumor na yan, pwedeng maraming pinanggagalingang totoo yan, di ba? So, Alright. No, but seriously. Well, you have to start from scratch now, unfortunately, and 20th Congress. Unfortunately.